Magandang buhay mga ka-TH, marami pa rin sa atin ang mga hindi naniniwala na meron talagang tuni-tuniladang naitago na gold bars ang dating presidenteng FM. Itong bidyong ito ay mga patunay na meron talaga. Merong 4 na testimonya ng 4 na testigo na mga prominenteng tao ito, kilalang mga tao sa buong mundo na nagsasabi na meron talagang Marcos Gold. Atin pakinggan ang mga taong ito. Deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for 987 billion dollars. Ito yung 987 billion dollars na account ni Marcos sa Brussels. Hindi yung Brazil, yung Brussels sa Europe. At imagine billion yun, 987 billion dollars. Magkano ba yan sa peso? Sa isang bangko lang yan. At yan ay na-leak noong ma-depose si Marcos sa Hawaii. Si Imelda ay nagiging clumsy, tactless, at pinapakita ni Imelda ang mga papeles ni Marcos na meron talagang gold na nakadeposito sa mga bangko, kaya lang na-freeze ito. Na-freeze sa panahon ni Cory. Kaya kung na-freeze ang mga account na ito, na-withdraw kaya ito ng Cory administration? Sino kaya ang nakakuha ng mga freeze asset or freeze gold na ito ni Marcos? At ito pa, mayroon pang kilalang tao na talk show in the US TV, ito si the week following the bombing of the New York Twin. Siya ay natanong noong kasagsagan ng itong pagsabog ng Twin Tower sa New York. Mayroong nagtanong na newscaster kay President Bush kung anong country ang pinakamayaman sa buong mundo. At nagugulat ang buong mundo nang sinabi niya na Philippines. Ating pakinggan, ito'y totoong video noon. Nag-aaral pa ako noon nang marinig ko ito. Kaya ating tingnan dito sa video ang sagot ni President Bush. Twin Towers. President George Bush was asked this question, which is the richest country in the world today? With a smile he said, the Philippines. Ayan, meron kasing merong conspiracy theory on Marcos Gold na ito daw ay ginamit ng Amerika. Patay tayo nito. Ginamit yan ng Amerika nung magkaroon ng recession, nagkaroon ng economic crisis ang Amerika. At malaki ang utang din ng Amerika sa World Bank. Kaya nagkaroon ng consensus or nagkaroon ng itong agreement between the deposed President FM and the US na gagamitin muna yung kanyang ginto. Kaya nga yung Fort Knox gold, yan yung pinakamaraming ginto sa buong mundo ay nasa Fort Knox ng Amerika. Ay pinaghinalaan na kalahati niyan ay yung mga gold bars ni Marcos. At walang problema sa pag-transport nito kasi military planes ng Amerika ang kumukuha ng mga gold bars galing sa Pilipinas. At tinala doon sa tinatawag na Federal Reserve sa Fort Knox. Federal Reserve, ibang reserve yun. Iba rin yung World Bank Reserve ng Amerika. Kaya napaka-kapangyarihan ng Amerika. So yan ang conspiracy theory kung bakit hindi na ma-withdraw pa kahit ni Bongbong Marcos ang mga gold na nakalagay sa iba't ibang bangko sa buong mundo dahil yan ay may naghahawak na. At ang naghahawak na yan, ang nagtatago ng mga gold na yan ay ang pinakamakapangyarihan na tao.
sa buong mundo. At may habilin si FM na there is a gold for entire humanity. Sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, merong account doon si Ferdinand Marcos. And at the end of time, siguro, i-reveal yan ng Amerika na kalahati or lahat ng ginto dyan sa Fort Knox ay pagmamayari ng Pilipinas. Ito si John Arsenault, isang prominenteng tao to sa Amerika. Siya yung founder ng LinkedIn at saka Social Pi, sikat na mga social media platform sa Amerika. At ito yung sinabi niya, pakinggan nyo mga katiyats. Philippines is the richest nation on earth. Ayan. Richest nation on earth, sabi niya. The wisest royal bloodlines on earth. Yan, yung tinutukoy niya ni John Arsenault na royal blood ay yung ating mga ancestors, yung tinatawag na Ophirians, or yung iba ay tinatawag na Maharlikan Kingdoms na sinasabi. At ang ating dugo daw ay royal blood. Yun ay sa mga sa ating mga ancestors yan galing. At yan, nasabi niya na hanggang Hawaii. So parang may katotohanan pala itong istorya ng Maharlika Kingdom, no? Kasi galing daw sa China to the Philippines up to Hawaii ang kingdom na ito. At nabanggit din ito ni John Arsenault dito sa video, pakinggan nyo mga katiyats. Go from China all the way to the Philippines. And in fact, all the way to Hawaii. Ayan, all the way to Hawaii. Ang royal blood na yan. Kaya the search for Marcos millions is finally over. Sabi ni Karen Hudes, isang attorney sa World Bank, ay alam niya ang mga transaction sa World Bank ng dating presidente. Alam niya kung ilang anong worth ang nakadeposito. At meron siyang sinasabi dito na nasa Pilipinas lang ang pinakamarami nito. Baka totoo ang sinabi na nandyan lang sa Central Bank basement ang pinakamarami. Ang iba na tinatawag yan na Talianos Gold. At hindi raw yan nailipad papuntang Amerika. At ang iba niyan ay tinago ni FM. Yun ang sinabi ko na nandyan reburied sa Benguet at sa Cordillera Mountains. Atin pakinggan itong si Karen Hudes. It's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos and the authorized signature. Grabe na, ang daming hindi naniwala dito kay Karen Hudes. Pero kung tingnan natin ang kanyang credibility, siya yung attorney ng World Bank noong kanyang kapanahonan at kapanahonan din ni Marcos. Kaya meron siyang credibility. Hindi naman siya Pilipino na kayang suhulan. Kaya dito tuloy ay masasabi natin na baka totoo nga itong sinasabing minsan tinatawag na Talianos or ancestral gold or Yamashita treasures na ang dami-dami. Story is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck. Just to show you the bill of lading. Teka, balikan natin yung sinabi niya na Wolfgang Struck. Over 1 million metric tons of gold. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck. Ayun, merong special trust fund account si Ferdinand Marcos for humanity, sa lahat ng tao sa mundo. At ito ay pirmado daw ni
ng isang attorney na Wolfgang Strack. Isang German yata ito. Isang German attorney, Wolfgang Strack. Kaya pwede niyong i-research yan, si Wolfgang Strack. At makikita nyo rin ang kunting mga upload sa YouTube tungkol sa kanya. Kaya lang, palagay ko patay na itong si Wolfgang Strack kasi kasing tanda lang ito ni Marcos. Ngayon, ay nasaan na kaya ang tanong ay nasaan na ang mga ginto? Sabi ni Karen Hodis, merong cloak of secrecy. Ibig sabihin, merong tabing, merong nakatabon na sikreto. Ayun nga, sabi din ni Karen Hodis sa isang interview niya na ginamit ng Amerika kasi ang Federal Reserve ay nagastos na, kaya hiniram ang mga gintong yan. At baka na-withdraw na yan sa kapanahonan pa ni Marcos nung naipit or napiit siya doon sa Hawaii, di ba? Tinangay siya ng Amerika, nilagay sa Hawaii. Doon siya parang ikinulong, pero hindi naman talaga ikinulong yan. Merong mansion sa Hawaii na doon siya nakatira. At baka may usapan doon nga, hiramin ang mga ginto na yan. Kaya ang Amerika ay tumutulong talaga sa Pilipinas kasi napakalaki ng utang nila sa Pilipinas dahil diyan sa mga Marcos Gold na ginamit. Di umano ng Amerika para maibalik yung economic collapse nila noon, ayon sa mga balita yan. Ito naman ang last testimony ni Imelda Marcos na nagsasabi na mayroon talaga silang ginto. Pakinggan natin. To show you the bill of lading, how much is $240 million. Ito yung interview ni Mel Tiangco kay Imelda, which is pinakita ni Imelda kay Mel Tiangco ang 170 bank account. Imagine 170 bank account sa iba't ibang sulok ng mundo. Meron sa Japan, meron sa China niyan, kahit saang bansa. Halos dalawang mga 10 bansa lang yata hindi niya nalagyan. Ikinalat yan, 170 accounts. Ito, pakinggan natin muli si Mel Tiangco at Mrs. Imelda Marcos na nag-uusap tungkol sa $1 million account. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only one. Ayan. 214 billion yan. Hindi million. $billion. Kaya napanganga si Mel Tiangco. Ito naman yung newscaster yata ito sa BBS News sa Amerika. Nag-interview kay Imelda noon. Ating pakinggan. Deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for $987 billion. Ayan, $987 billion. $987 billion sa Bank of Brussels sa European. Ito, interview ng newscaster sa BBC World. Bata pa diyan si Imelda, mga 40 years old pa yata yan. Kaya yan, mga katiyats, maniniwala na ba kayo na meron talagang ginto? At karamihan pala ay narito lang sa Pilipinas. Ibinaon muli, sabi ni Karen Hodis. Kaya sana isang araw ay lalabas ang mga ginto na yan para makatulong sa sambayan ng Pilipinas at magiging totoo ang hula o ang sinasabi nila na we are the richest country in the whole world. Okay, ako'y magpaalam na hanggang sa muli, mga katiyats. God bless all.